Yung flight namin and nandito na kami ngayon sa NAIA 1. 9 PM pa yung take off, pero dumating kami dito around 4. Nakapag-check-in na rin kami nung mga check-in luggage namin. Nakaupo kami dito. So pinaprepare lang namin yung mga documents para sa immigration and pinapractice namin kung ano yung isasagot namin sa mga questions nila. May kanya-kanya kaming folder ni Ran, tapos nilagay namin lahat dun ng documents na nakalista na hanapin ng immigration. And then nandun na rin nakalagay lahat ng mga requirements na hanapin ng immigration din ng Canada pag land namin dun. So ready na kami. This is it, moment of truth sa immigration. Medyo nakaka-nervyos, pero in fairness, nag-expect ako ng mahabang pila. Well, siguro hindi pa dito yung mahabang pila. So then, I think paglagpas pa dito sa first na desk yung mahaba ang pila. Pero ayun na tayo. Nakalagpas na kami ng immigration. Sobrang ang bilis niya lang. Hindi ako kinausap nung officer. Tinatakan niya lang diretso yung passport ko, tapos pinicturean ako, that's it. Pero pagdating dun sa inspection, kinuha nila yung Listerine ko at saka yung can opener na card, basta can opener, bottle opener. Para siyang Swiss knife na hindi naman Swiss knife. So kinonfiscate lang nila yon. And then that's it. So papunta na kami ngayon sa Marhaba Lounge. Doon na kami maghihintay ng take off namin. Naka direct flight kami from Manila to Vancouver, Philippine Airlines. And 12 hours daw dapat yon. So, well, actually, sanay naman tayo sa mahahabang biyahean. And I think dito na rin banda yung gate na sasakyan namin. Pero, ayun, pupunta muna tayo ngayon sa Marhaba Lounge. Ito na siya, yung Marhaba. Ito yung loob ng Marhaba Lounge. So, medyo maluwang siya, hindi siya crowded today. And medyo konti yung mga selection ng pagkain nila today. Ayan, tingnan nyo. Bread, fruits, at saka may rice and ulam na adobo. Fruity. There's some coffee. Oh no. Pang-unang tikim pa lang to. Siyempre babalik pa ako maya-maya. Titikim ako ng mas heavy na meal. Ito yung kinuha ni Ran. Rice at saka pork adobo. And coffee, of course. Hindi tinanggap. So nakakaya magsalita ng malakas dito sa loob ng Marhaba. Pero ayun, hindi tinanggap yung Mastercard Platinum ko. Normally partner sila with Mastercard na Platinum, and hindi ka magbabayad ng kahit ano if may ganun kang card. Pero hindi nila tinanggap yung sa akin. So chinarge nila yon kay Ran. Si Ran libre sa kanya Security Bank Mastercard Platinum, yung akin Metrobank Mastercard Platinum. Hindi na daw nila partner. So magbabayad ka ng $20 kapag hindi partner yung credit card mo. So ayun lang. Malapit na yung take off namin. Naghihintay na lang kami ng oras, and in-enjoy ko na lang tong view dito sa window. Last minute na namin dito sa Philippines. Ito yung pila pa punta dun sa gate namin. Airplane na sasakyan namin.
Ganito lang kalaki yung toilet dito, as in sakto lang talaga yung isang tao. Safe naman siya. I mean, private naman siya. Of course, safe siya lagi. Ganito, kalayo naman yung babiyahe namin from Philippines, Manila to Vancouver, dadaan ng Japan, Russia, Alaska. And finally, Vancouver, Canada. Sobrang ang hirap matulog. Oh my God. Masakit sa katawan. And pasilip-silip rin ako dito sa map kung nasa na tayo ngayon. So nasa taas na tayo ng Japan, ng Sendai. And meron pang mga 9 hours na travel time bago makarating ng Vancouver. Officially nagland na tayo ngayon dito sa Vancouver, and nagpahuli talaga kami ng tayo para makita namin yung itsura ng business class nitong Philippine Airlines, at saka makita rin namin yung mga upuan niya na wala na yung mga tao. Eto na yung business class or business area nila. Ayan, mas malalaki yung monitor, mas malalawak yung leg room. So oras na para mag-prepare for immigration interview. Kinakabahan ako para sa immigration dito. Ito yung itsura ng Vancouver International Airport. Kukunan ko na siya ng maraming video kung sakasakaling i-deport man ako. Rating na kami. Kukunin lang namin yung luggage dun sa Carousel 24. Pupunta lang kami dun, and then after nun diretso na kami sa immigration. Dun nila ipiprint yung student permit at saka work permit namin, and may interview or interrogation din yun with the Canadian immigration. So nakakaba, baka madali yung interview ng immigration sa Pilipinas, pero dito kami mag-struggle. Ayun, we'll see if enough talaga yung preparation namin. Ni-research ko yung mga possible questions na pwedeng itanong ng Canadian immigration sa mga student or mga incoming workers, and pinractice ko na rin yung mga dapat isagot doon. Ito yung pag-i-scanan ng passport. Tapos medyo nag-roleplay kami ng konti. Tapos na kami, nakuha ko na yung student permit ko. And sira nakuha niya na yung work permit niya, open work permit. Ang sakit ng ulo ko. Antayin ko lang makapwesto kami, tapos kwento ko yung buong detail. Medyo matagal siya kasi mahaba yung pila, pero no questions asked naman. Pagkabigay ng passport, bigay din kagad ng permit. Nandito kami sa waiting area ng domestic flight sa Canada. Hinihintay namin yung next flight namin papuntang Teres. Yun na yung pinaka destination namin for today. Dun din yung school ko. Sobrang sakit ng ulo ko kanina. Parang matutumba ako habang nakapila dun sa immigration nila. Pero other than sa mahabang pila, dahil may nakasabay kaming isa pang airplane na punong-puno ng pasahero na pumila rin doon, karamihan Chinese. Sobrang bilis lang nung process. Hiningi nila yung passport at saka yung receipt na print after mag-scan nung passport. And then bibigyan kayo ng number. Pag tinawag yung number, diretso bigay kagad nung student permit. No questions asked, no interview. Sobrang bilis niya lang talaga. Matagal lang talaga maghihintay kasi sobrang dami, or sobrang dami namin nakasabay. After naman namin umiksi agad ulit yung pila, na nasaktuhan lang siguro talaga na nakasabay namin yung isa pang flight na yon.
And I think hanggang dito na lang rin yung vlog ko. Thank you so much. Sobrang puyat, hilo, gutom. Well, hindi naman gutom kasi laging may pagkain dun sa flight namin sa Philippine Airlines. And thank you so much. Kita-kits ulit next vlog. Bye-bye.